Pakinggan po natin itong sinasabi nitong minority leader ng Senado ngayon na si Senador Alan Peter Cayetano. Parang ang dami niyang tanong, ang dami niyang plano, para bang gulat na gulat siya sa mga nangyayari, sa korupsyon at kung ano daw ang solusyon. Para bang ngayon lang niya nalaman. Naalala ko tuloy, di ba nung isang linggo yata naging topic natin yan? Sabi nung kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Okay? Na yung kanyang mga kapatid ay meron ding napakalaking mga project sa Taguig, Pateros. Na tinatanong din niya kung anong nangyari. Pero ngayon, parang ang palabas at sinasabi ni Cayetano sa interview sa kanya ng media, para bang gustong-gusto niya ng pagbabago dahil nagugulat siya sa mga nangyari. Ito yung tagal ng senador, naging speaker, nakudita nga lang, naging foreign affairs secretary. Matagal ng politiko ito eh. Pero parang nagugulat siya sa nangyayari. Bakit kaya? Ito, pakinggan natin. Yung topic, first the budget. We all want to emphasize na pag may ganito kalaking disruption at gulo, it's such a big opportunity for real change. So on Thursday, we're going to start, diba, with the DBCC. Kung usual na naman yung question natin na will we be able to collect enough? Ano ang dollar exchange rate? Ano ang porsyento ng Mindanao, Visayas, Luzon? Those are all important and valid questions. But it's not the main question. The main question is, after lumabas yung massive corruption, and let me emphasize, hindi lang po yan sa DPWH, hindi lang yan sa infra. Whether we talk about BIR, whether we talk about pangingikel, whether we talk about mga kung saan pwede mag-build, hindi saan pwede mag-build, saan pwede mag-mining, saan hindi pwede mag-mining, how we destroy the environment, whether we talk about red tape, whether we talk about how the oligarchy, or we can point fingers, but instead of pointing fingers, hindi naman pwedeng everyday blue ribbon ang hearing natin, di ba? So if you have a 6 trillion peso budget, it can make real change. And when do you start? So yun yung po sa amin. We're looking at the next 25 years, no? 2026 to 2050. One of the most, ito addition ko lang to, no? One of our big threats sa atin, more than 20, some say up to 30-35% of our young people are in danger of stunting. Pagka nagkaroon ng stunting or yung pagkabansot, kahit may pera ka na later on in life, apektado na yung both physical at saka mental well-being nila. So that's the first point I want to make, no? Hindi to business as usual sa budget. It's a great opportunity. Diba? So sa disruption na nangyayari, grabe talaga, the outrage should continue, but it should be channeled into the real change that can be done. Magaling magsalita itong mamang ito eh. No? Yung, pero alam mo, Senador, kung yan ho yung mga plano sa oposisyon, ang gusto kong marinig sa'yo bilang senador at veterano na sa politika, ay yung ipagbawal nyo, gumawa kayo ng paraan na bawal lang makialam sa mga project ang mga politiko sa Kongreso at Senado. Yan ang isang solusyon. Bakit ba kayo ay proponent ng mga project? Doon nagkakaroon ng korupsyon, doon nagkakaroon ng pagdududa, at yun ang sinabi ng mga district engineer at kontraktor. Kung anong gusto ng proponent na politiko sa project, yun ang kanilang sinusunod dahil may takot sila. At kung magkaano ang komisyon, 25-30% nasusunod dahil yun ang gusto. Yun ang solusyon, Senador. Huwag mo nang balikan pa yung pag mahirap yung mga Pilipino, may sakit dahil nagugutom, ganito-ganito. Ang dami mong palabok eh. Mahilig ka siguro sa palabok. Di ba? Lagi pa nagtatalumpati ka, para bang napakagaling mong senador eh. Lahat sinusundot mo, para bang hindi naman pwedeng araw-araw na lang Blue Ribbon Committee. Alam namin yon. Alam namin yon. Kayo sa oposisyon, gumawa kayo ng paraan na ipagbawal at merong malaking pananagutan ng kahit sinong politiko na magiging proponent ng project simula sa 2026. Sabi mo hanggang 25 years. Simula next year, 2026, ang malaking pagbabago. Iyon ang pagbabago. Huwag kayong makialam. Dahil hindi nyo trabaho makialam sa mga project sa buong Pilipinas. Ang trabaho ng mambabatas, gumawa ng batas. Then ipatupad ang batas.
oversight function. Inyong i-monitor kung naipapatupad ng batas. Kung hindi, saka lang kayo gumalaw. Ganon. Eh hindi eh. Maraming mambabatas sa Senado at Kongreso, hindi nga nakakagawa ng batas eh. Ang pinagkakabalahan, gumawa ng project. Mag-identify ng project. Magsingit ng budget. Tuwing tatalakayin ng budget para meron silang project pag meron ng implementation ng national budget. Ayun ang pinagkakabalahan nila eh. Sa Kongreso, mahigit na 300 ng congressman. Kung gagawa sila ng batas eh, ay di 300 batas yun sa isang taon. Ay anong nagagawang batas nila? Meron bang 300 batas na gagawa sa isang taon? Wala. Ang kanilang pinagkakabalahan ay pureto. Dahil yung mga congressman, hindi ko nila lahat. Kontraktor. Congressman na, kontraktor pa. Dahil kaibigan, kamag-anak, kapamilya, ang governor at mayor, kaya sila lang sa probinsya. Ang mga senador, ganun din. Kung hindi man sila yung kontraktor, meron silang kaibigan na kontraktor na kaya nilang diktahan. At mga district engineer, mga cabinet secretary na kaya nilang takutin. Huwag na tayo magpaikot-ikot pa, senador. Ang dami niyong paikot eh. Tumbukin natin ang totoo sa aking observation at opinion. Yan ang solusyon. Ipagbawal, ulitin ko, ipagbawal at panagutin sa batas ang mga proponent na politiko sa mga project, mawawala ang korupsyon. Mababawasan. Kasi takot sa inyo eh, ang kontraktor. Takot din sa inyo ang mga taga-executive department pag hindi nasunod ang mga gusto nyo. Flood control, infrastructure, at iba pang proyekto. Kayo ang nasusunod eh. Ipagbawal nyo sa inyong sarili yan. Maniniwala kami sa inyo. Oposisyon ka, Senador Cayetano Pasintabi, na walang personalan, mas masarap pakinggan yun kung sa inyo magagaling. Kung walang ginagawa yung majority para isulong yan. Eh bakit hindi mo paunahan? Imposibleng hindi nyo alam. Dati kang speaker, pabalik-balik kang senador at congressman. Hindi nyo alam ang problema? Yun ang problema. Yung pakikialam nyo sa mga project ng Executive Department, DPWH, Department of Agriculture, o kung anumang departamento na naatasan ng national budget na gumawa ng mga project. Kung hindi nyo pinakikialaman bilang kayo mga proponent, edi wala sanang ganyang kalaking korupsyon. Hindi kayang magnakaw ng district engineer at ng kontraktor ng bilyon-bilyon sa pera ng gobyerno kung walang kakampi, proteksyon, kasapakat na politiko. Yun lang yun. Pinagbobobolan nyo kami, itong channel ko at ang aking mga followers at subscribers at viewers ay hindi papayag pagbubulahin nyo. Sasabihin ko rito ang totoo, paninindigan ko, base sa opinion ko, observation sa kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Politiko, naghahaman sa pera, proponent ng mga project, isa sa dahilan ng korupsyon sa bansang ito.